Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pick only what resonates guys, hindi ito mag-resonate sa lahat. So for personal reading, no, pumunta ka na lang kay Jing Tarot Reader. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. This is general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Normal yon. Pero kung gusto mo, yun nga, magpa-reading ka na lang na personal, no? Kung gusto mo naman, panood ako ng live. Kasi sa live, nagpa-personal reading ako ng pa-isa-isang tanong or, yeah. Anyway, Unicorn Princess Tarot sa TikTok at sa Madam P Vlogs. Dyan lang ako magla-live ng personal, okay? So, sana clear tayo, no? Please do comment down below, guys. Let's start your reading. This is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit guides, angel guides for fire sign, please. For fire sign, please. You do have here the Four of Wands, Temperance, and the Lovers. Wow. Wow. One more card. Wow, the Six of Pentacles, Knight of Coins at the bottom of the deck. If you are in a relationship, napakaganda na sinasabi dito kasi punong-puno ng haba ng pasensya sa connection or sa relasyon ninyo. Ngayon nakikita natin with the Lovers, there's enough love, enough partnership, especially with the Six of Coins. Napaka-balance ng energy. Kung makikita mo, there's like parang may pang-balance dito sa gitna. Enough yung pagmamahal, balance, partnership sa bawat isa. Ganun din sa usaping pera. Kung may usaping pera sa inyong dalawa, nakikita natin yung partnership, tamang paghahatian sa mga kinakailangan. Okay? And we do have here the Four of Wands. This is signifying marriage, relationship, stability sa inyong dalawa. Kung wala kayong relationship or marriage pa or pagsasama, high chance ng pagpapakasal sa inyong dalawa ng person mo. And especially the Knight of Coins is here. I always see this as a kontrata, the Knight of Coins. Why? It's like there's contract or marriage contract in the near future sa inyong dalawa. So, kung kayo ay kasal na, maganda yung partnership na ipinapakita ninyong dalawa para sa isa't isa. Na doon yung haba ng pasensya ng bawat isa na kasi normal naman talaga na nagkakaaway, nagkakaroon ng problema, pero hindi maghihiwalay. Yun ang nakikita natin dyan. And ngayon, ika-clarify natin yung mga cards na nandito. For fire sign, please. For fire sign, please. I feel like mainitin ang ulo ng iba. Nakakita ko ng mababang pasensya. Sa totoo lang ha. Pero pagdating dito sa person na ito, kumakalma, lumalamig. Diba? So, kaya nag-work ang relationship. Kasi maybe you are really aggressive. Especially you are a fire sign. Agresibo ka talagang tao, 'di ba? Pag may ginusto ka talaga. Pag nagalit ka, galit ka talaga. That's the energy. Pero once na itong person na ito ang kausap mo, tiklop ka. So ang energy is kaya nagiging balance siya. Dahil natututunan mong kumalma pag siya na ang kausap or ang kasama. So what's with the Four of Wands? Okay, the Four of Wands, it's like fire sign na parang, 'di ba, nag-aapoy 'yon. Tapos it's like you meet this sign na wherein parang siya naman nagyayelo. Oh, 'di ba? So nagiging tama ang temperatura ninyong dalawa. I'm not talking about the element, the water sign or
fire sign. But anyway, maganda yung partnership na ipinapakita sa inyong dalawa. Okay, so let's clarify. The temperance is clarified by the 6 of Cups. Ayan, wait lang guys. Medyo ayusin ko lang yung camera natin. Ayan. What's with the Lovers? Okay, the Lovers is clarified by the Knight of Swords. What's with the 6 of Pentacles? The 4 of Cups is here. Okay, napakagandang card na naman, no? Kung mapapansin mo, sa colors pa lang, no? Let's talk about the colors here. Kanina, ang colors natin, kung papansin mo yung kulay ng baraha, it's blue, 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 and orange. Diba? And then, dito naman sa row na ito, it's orange, orange, blue, and orange. So, 3 is to 1. Parang ganun ang ratio, no? So, sa nakikita natin dito, it's balance. Diba? 3 blue sa 3 orange dito sa sumunod. So, napaka-balance ng energy. Dito pa lang, sa color pa lang ang pinag-uusapan. So, ngayon, ano pa yung isang nagpapakita sa akin ng balance dito? It's the angel number 666. Okay, ilan ang 6 dyan? This 6 of Cups. At ito, hindi naman ito 6. It's just the Lovers. Pero ang number niya talaga is 6. This is a major arcana. Tapos, this is number 6 ulit, which is the 6 of Pentacles. So, yung angel number na 666, sa numerology, yung number 6 ay nagpapakita ng balance na energy. Which is 3, 3 blue, 3, 3 orange. So, it's well balanced sa inyong dalawa. Pwedeng halimbawa, kung galit ang isa, yung isa kalmado. Nangyayari yung pag-aaway. Tapos yung isa naman, pag galit yung isa na naman ang kalmado. So, nangyayari, hindi kayo nagtatagpo. Hindi nangyayari na galit ka, galit din siya, and then boom, sabog. Diba? So, nakikita natin dito, napakagandang balancing and sharing. Okay? So, nakikita natin dito yung mapagbigay na energy ng isa na kahit may toyo or may tantrums yung isa sa inyo, yung isa willing sumuyo. Okay? So, kaya pa nagwo-workout itong relationship at ang connection ninyong dalawa kasi may nagtotoyo at may sumusuyo. Pero okay lang dahil hindi kayo pwedeng parehong may toyo. Yun lang yun ang ibig ko sabihin, di ba? Hindi pwedeng parehong may toyo. Okay, so let's find out naman ang outcome or future. Wait lang, punta tayo sa challenges. Since napakaganda ng connection, this is not supposed to be love reading, pero more on love ang nakita natin dito. So, ano naman yung challenges sa connection nito? Anong challenge sa connection ninyong dalawa? Ano ang challenges sa connection ninyong dalawa? I don't know, yung iba sa inyo nakaamoy ako ng bawang ay sibuyas. And this could be a reading. Maybe you kumakain ka ngayon ng may sibuyas or kakakain mo lang, this could be a reading. And yeah. I feel like for some of you, may mga kina-cut off or tinatanggal na toxic friends or mga tao na hindi nakakatulong sa relationship na ito. So, isa pa ito sa nakakatulong kung bakit napapaigting ang samahan or ang relasyon ninyo dahil doon sa mga yon. Okay? So, pag-usapan natin kung ano yung yung challenges sa relasyon or sa connection ninyo. Challenges sa connection at relasyon ninyo, fire sign. The 2 of Cups. Wow. What's with the 2 of Cups? What's with the 2 of Cups? The Tower. Okay. What's with the Tower? Okay. The Wheel of Fortune. And one more card. The Hierophant. Yan. The Hierophant and the Fool at the bottom of the deck. So, anong ibig sabihin? Guys, lahat ito ay major arcana ha, mind you. This is the Tower. This is major arcana. The Wheel of Fortune is a major arcana. The Hierophant is also a major arcana and also with the Fool. O sinabayan pa ng the Chariot. At sinabayan pa ng Justice card.
Wow! And, hindi pa natatapos yan, guys. Dito sa bottom of the deck, the Fool, the Chariot, the Justice card, and ang last is the Empress, which is also a major arcana. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ang hindi lang major arcana dito sa connection na ito, sa cards na ito, ay ang Two of Cups. Ang pinaka-challenge sa inyo ay yung pinaka-relasyon ninyo. Maybe both of you do love each other, pero may gusto kayong tapusin or matapos. For some of you, gusto ninyo ng malaking pagbabago. Paano matatapos or paano mangyayari itong malaking pagbabago na ito? Okay? For some of you, satisfied na kayo sa relasyon, satisfied kayo sa connection, and then maybe you want the Hierophant. Yung iba sa inyo, this is regarding tradition, maybe regarding culture, maybe regarding sa this is for me, it's like marriage. So for some of you, yun lang nagiging problema is yung kultura. May mga bagay na kailangan tapusin or tradisyon na parang kailangan matapos or dapat tapusin na medyo nagiging mahirap para sa inyong dalawa. Yung iba naman sa inyo, pwedeng ito ay may kinalaman sa marriage. Gusto nyo ng marriage pero maaaring hindi pa may sakatuparan ito sa ngayon. Okay? You want big change. Maaaring yung tingin nyo, yung marriage na yun yung makakapagpabago ng malaki sa relasyon or sa connection ninyo. Especially the Justice card is here. Yan. And with the Fool, yan, gusto na ninyong lagyan ng mga ring or pumirma sa kontrata, sa marriage contract na yan, dito sa relationship na ito. And with the Chariot, maybe yung iba sa inyo, some of you, ang challenge is how to move or travel. Maybe may mga tao kayong gusto nyong balikan in the past, bisitahin, but now you cannot do that, maybe because yung iba sa inyo you're already married. Ayan, so yung iba pwedeng nalayo sila sa saan yung pinanggalingan nila, so medyo mahirap para sa kanila yan. Some of you, that is the challenges. Yung iba naman, the Empress, maybe ang challenge is how to love yourself when you already love someone else better than yourself, or more than yourself. O yung iba sa inyo. Pwedeng, paano mo mamahalin ang sarili mo kung may nahanap ka ng tao na kaligayahan niya pa lang, yun ang ikakasaya mo. 'Di ba? Parang, hindi bali nang hindi ako maging masaya, hindi bali nang hindi ko mabiling gusto ko, basta yung gusto niya may bili ko. So yung iba sa inyo, yun yung challenges. Kasi of course, you have to love yourself pa rin naman. Na yung iba sa inyo nawawala na ng gana mag-ayos, or hindi man nawawala ng gana, but rather wala ng time mag-ayos dahil mas ibinibigay mo yung pagmamahal sa taong kasama mo or karelasyon mo. So maybe some of you, yun ang challenge, how to love yourself. Okay? Wherein kailangan, of course, you have to love yourself pa rin naman. Okay? So, what will be the future for you, fire sign? Ano ang future para sa'yo, fire sign? What is the future for you, fire sign? Guys, kung ang person dati ay ganito, ganyan, sabihin na natin babaero, lalakero, I see that energy, unti-unti na nawawala na siya ng gana sa mga ganyan. Why? Kasi mas masaya na siya na naibubuhos niya yung pagmamahal niya sa'yo, or kung may mga anak kayo, sa mga anak niya. Wala na siyang pakialam sa iba. So, isa pa ito sa napakaganda kung bakit maganda itong relasyon or ang connection na ipinapakita dito sa inyong dalawa. So, what will be the future for the both of you? You do have here the Queen of Wands. Okay. Queen of Wands, Ace of Coins is here. I can see a new beginning. Itong new beginning na ito ay magdudulot ng the Star, which is maaabot nyo yung mga pangarap ninyo na kasama itong person na to. I can see an opportunity opening here with the Page of Coins. Ito yung bagong oportunidad na iaalok sa iyo or sa inyo. And I can see, kailangan nyo makinig sa advice. Guys, there's someone in your time right now or in your place right now. Hindi ko alam kung kasama ninyo or what Pero itong person nito, siya yung higit na nagbibigay ng advice sa inyo. And I can see that this advice can help you a lot para ma-achieve nyo yung pangarap ninyo. And high chance na ma-achieve nyo kasi may magbubukas na opportunity para sa inyo ng person mo. And we do have here the Sun. This is pure happiness. This is pure happiness, positivity in the near future para sa inyo
ng person na ito. Okay? So, kung bakit kailangan mong makinig sa advice nitong person na ito, you know why? Kasi possible na yung advice niya ang makatulong sa inyo para maabot mo ang pangarap mo. Ang pangarap ninyong dalawa ng person na ito. Pag sinabi niyang, ay, wag mo munang i-take yan, yung new beginning na yan, wag mo munang i-take. Alam mo bakit? Kasi may bago na namang isa pang new beginning na naghihintay para sa'yo. And pwedeng, hindi mo na matitake yun kung hindi ka nakinig dito kay Queen of Wands. Okay? Pwedeng halimbawa, sabihin na natin yung ipon mo, ibinigay mo lahat. No? Ibinigay mo lahat kasi sabi investment 'yan. Sinabi ni Queen of Wands, wag mong i-take 'yan, delikado 'yan. Pero ikaw matigas ang ulo mo, tinake mo with the Four of Cups, Four of Pentacles, pwedeng maubos or mawala 'yan. Hindi ka kasi nakinig. Ito ang pinaka-advice sa'yo, guys. Ito ang pinaka-advice sa'yo, makinig ka kay Queen of Wands. Huwag mong isarado ang tenga mo. Bukod dyan, nandito rin naman yung intuition mo, malakas na pakiramdam. With the High Priestess, gamitin mo ito. Okay? Pag nararamdaman mo parang tama yung sinasabi sa akin ni Queen of Wands, gawin mo yon. Okay? So that's it for you now. For now, fire sign. If you want to catch me on live, Unicorn Princess Tarot on TikTok, Madam P Vlogs dito sa YouTube. Diyan lang ako magla-live. Thank you very much, guys. I love you all. And bye-bye.